It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 145th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Today is Wednesday, April 8, 2026 and we are broadcasting live here sa Albay PIO Net TV studio. And this program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Noel E. Rosal with the help and support of the Provincial Information Office headed by Sir Marte Gonzalez and his staff. We have here on the studio the technical staff of PIO, Sir Richard Bobbies, and I'm your host for today, the Local Economic Development and Investment Promotions Office of the Province of Albay, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya. Ngayong umaga po, meron tayong special guest na magkukwento ng kanyang journey sa pagninegosyo kasi gusto po nating mas makilala ang ating mga negosyante dito sa probinsya ng Albay. Because of what is happening worldwide, parang babaguhin po namin ang gusto naming mangyari dito sa studio because parang risky po masyado ngayon ang magbukas ng business. So, ang gagawin po natin, mas kikilalanin natin ang ating mga negosyante, gagamitin po natin itong platform na ito na meron tayo para marinig din po yung mga preparations na ginagawa ng ating business sector sa nangyayari po ngayon at kung ano ba yung mga tulong na kailangan ng mga negosyante dito nga po sa nangyayari globally. So, bago ko po ipakilala sa inyo ang aming special guest, gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano aming mission and vision at kung ano ang iba't ibang serbisyon pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So, please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po ulit sa inyong lahat. And welcome to the 145th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. And as promised po, maipapakilala na naman kami sa inyo na business owner na magkukwento sa atin ng kanyang journey sa pagninegosyo. Of course, is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership
of Governor Noel Irosal. Ito pong aming programa pala ay bukas sa lahat ng albayano na negosyante. As long as may BIR po kayo, meron kayong DTI, may mayor's permit po kayo, ibig sabihin compliant business owner po kayo, you can get in touch with us here sa Ledipo Albay and we will promote your businesses for free po. I-share natin ang kwento ninyo sa inyong mga negosyo sa mga tao para mas marami ang maging aware na bukas ang mga negosyong ito and ready na po sila to serve you. So lahat po ito ay libre. And once po naging guest na namin kayo dito sa Ledipo Business Hour, kayo po ay mapapublish namin sa isang business magazine. Yes po, you heard it right. For free. Ikukwento namin ang inyong journey sa pagninegosyo sa mga business magazines. Ito po yung aming first edition ng Ledipo Business Magazine where we featured our first 50 guests. At ito po yung aming second magazine na na-feature din po natin dito yung 51st to 100th na guest namin dito sa Business Hour. So, ngayon ay halos makukumpleto na namin yung from 101 to 150 guests namin. And once na kumpleto namin yon, we will publish our third business magazine po. And kapag may mga trade fair kami, you will be invited. You can join our trade fairs for free. And kapag meron naman po kaming mga trainings and seminars for business owners, you will also be invited. Lahat po ito libre, brought to you by the Provincial Government of Albay para nga po mas mapaunlad, mas maging efficient and effective po kayo sa pagpapatakbo ng inyong mga negosyo. Ayan po. So, di ko na papatagalin. I will now introduce to you our special guest for today. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Marisa. Ayan. Si Ma'am Maris ang owner ng Azores Agri-Products Enterprises. Ayan. Ang kanyang business po ay nasa P2 Buyuan, Legazpi City. Ayan. So, Ma'am Maris Azores. Tama po. Good morning and welcome to the program po, Ma'am. Ayan. So, sige ma'am, you greet na. Baka may nag-aabang sa iyo ngayon. Hello po, good morning. Ako po si Miss Marisa Azores Agripa, Purok 2 Buyuan, Legazpi City. Ang business owner, ako po ay isang business owner ng Azores Agri-Product Enterprises. Ang business ko po ay gumagawa po ako ng dried gabi leaves. Bali po siya mechanical dry, hindi po siya sun dry. So, inano ko lang po siya sa mechanical. So, kahit gabi or maulan, makakapag-dry po ako. Ayun po ang aking business po. Ayan. So, Then, mga, ano nga po, laing. Opo, yung fresh laing Fresh po. laing. Yun, yung dahon. Ayan. So, yung laing usually nabibili natin na sa mga palengke, ano po? Yes po. Hindi po yung mga nakapak karamihan. And then, sun-dried. Diba? Yes yung mga po. nakasabit. Tapos, Okay bibili po. natin yung iba Ganun. ano na, shredded na ganyan. Opo. Pero si ma'am, parang mas in-upgrade niya yung Opo. yung products itong laing nga na produkto. So ma'am, explain niyo po sa ating audience, ano po itong prosesong ito, ma'am? Bali po sa akin, quality po, masasabi ko po siya na quality products kasi po hindi po siya nag-undergo sa labas, sa sun. So, nasa ano po siya, mechanical dry po siya. Yan po nga yun. Opo. Ito yung ginagamit nyo sa Ito po, kahit po gabi, kahit maulan, makakapag-dry po ako. Ganyan po ang ano ko. Yan ang ginagamit nyo po Opo, na yan machine sa pag-dry ng laing. Ayan. So, ang kagandahan nito, parang hindi naaalikabukan. Yes po. Sa tingin ko po, no? Parang Hindi po siya exposed. hindi siya alikabok. exposed sa alikabok. Hindi siya exposed sa mga nasa paligid na Yes. pwedeng contaminate or whatever doon sa mga leaves. Ayan, although hindi naman tayo masaselan kasi bumibili naman talaga tayo nung, pero kung ikaw yung tipo na medyo maselan ka, and then gusto mo malinis na malinis talaga yung gabi,
and wala nga mga alikabok, walang mga ano, we recommend that you buy from Azores Agri Products and Enterprises, P2 Buyuan, Legazpi City. And meron po ba kayong iba pang physical stores o saan po ba nabibili pa itong mga produkto ninyo? Bali po, available po ito sa SEDP. Meron po sa SEDP. Di sa iba pong mga pasalubong store. Ayun. Opo, doon po sila doon ko po sila. Tapos pagka every Saturday, Sunday, nasa po ako weekend market, SM, doon po sa may labas ng SM Mall. Then every Tuesday, sa naman po kami, Camp Ola. Then the other day, kung may mga nag-i-invite po sa amin na yung DTI, yung sa agriculture, yung Kadiwa, doon po kami nag-anim. Ayan. So maraming opportunities ang nagbubukas para sa inyo para matulungan ng mga MSMEs na makilala ang inyong mga produkto. Ayan. So ma'am, kwentuhan niyo po kami, kailan niyo po inumpisahan itong negosyo ninyo na Azores Agri Products Enterprises? Bali po ma'am, nag-umpisa ako nito before mag-pandemic, 2018. So, marami din po akong mga naumpisahang negosyo, katulad ng paggawa ng yung brown rice, red rice. Then, nagawa din po ako ng root crops flour. At ito na po yung, yung dried laing. Brown rice, red rice. Po. Ano po yung root crops flour na? Like kamote. Gumagawa po ako ng flour. Ginagawa ko po kamote flour. Yes po. Parang hindi pa ako nakagamit niyan. Saan po usually ginagamit ang kamote flour? Ang kamote flour po, ginagawa po siyang cookies, cupcake, polvoron. Parang healthier alternative doon sa ordinary flour. Mas may health benefits dahil kamote. Ay, tsaka yung mga anak po natin na hindi po sila kumakain ng kamote na sinaing. Tama. Sa pamamagitan po ng flour, tsaka yung donut, pwede niyong gawing donut, makakakain po yung anak natin. At least healthy pa. Healthy. Yes po. 100% kamote po ba itong Yes ang po. galing, nagagawang flour yung kamote. Opo. Bali po, inaano ko muna siya, chili chips, then ilalagay po sa mechanical dry. Then pag na po siya, crispy na po siya, saka ko po siya ipupulverizer. Ayun na po yung flour na 100% talaga Yes na po. na kamote. Ganun. Ang galing naman yun. Tapos pwede mong gawing, ano pa po yung pwedeng gawing products sa kamote flour po? So, Cookies po, cupcake, kamote kasi gusto na ng mga bata yung polvoron. Polvoron. Opo, mabango po siya na polvoron. Uy, Masarap dapat po siya. pala magpasample ka sa amin. Yes ano? po. So, saan mabibili ito? Natakam tuloy ako. Itong mga gumagawa lang po ako polvoron nito po. pagka may may order. Made to order lang po siya. Ayan, nagdala ka sa amin ng sample, nakabili kami sa iyo, no? Made to order Made to for order now. po siya. Ayan. So, para umorder kayo kung na-curious kayo kagaya ko sa lasa ng sinasabi ni Ma'am na nagiging favorite ng mga nakakatikim na kamote, flour, polvoron. Ayan. Pwede niyo si Ma'am tawagan sa 0946-295-4414. Ayan. Or you can email her at Mariza Azores at Gmail. Mariza Azores 7, the number 7, at gmail.com. So, yun po ang mga produkto ninyo ngayon, ano? Dried laing, kamote flour, ano pa yun, ma'am? Yun nabanggit niyo po kanina. Yung red rice. Red rice and brown rice. Ayan, healthier alternative doon sa white rice na usual na kinakain natin. So, saan po ito nanggaling, ma'am, yung inyong, kumbaga, yung idea ninyo na, gumawa tayo nito mga healthier options, mag-produce tayo ng mga ganito. Saan po nanggaling yung idea? Bali po, yung pasok baga po yung nung nag-pandemic. Ayun. Then, nagsimula po yung ko ng dried. Kasi nung sabay-sabay po silang
nag-harvest. Mm. So, bali, nabubulok po. Sayang Nabubulukan nga. po sila. Sabi ko, nag-isip po ako kung paano ako makakatulong sa kanila Mhm. na mapiprevent po yun yung pagkasayang ng mga product. Tama. Yung Mhm. like, yung sa kamote, lalo pagsabay-sabay po sila nag-harvest, anong dapat na gawin? So, pwede naman po talagang i-process Yun. sa pamamagitan ng kahit di po siya i-powder, Mhm. may iba pa naman pong paraan para Tama. Para ma-save yung Opo. maraming harvest. Ayan. Gusto ko pa din pang matulungan yung mga Mhm. farmer, yung Yes like sa po. mga gabi growers, yung mga Mhm. nagtatanim po ng gabi. So, minsan kasi ang lang nila yung root. Mhm. So, pamamagitan po ng leaves, pwede naman po yun ma-ida-dry. Mhm. Kasi minsan may bigla na lang na na galing abroad or yung pupunta po kasi ng Manila, minsan may sasabi meron ka ba na dried na laing? Mhm. So, bali noon wala pa po kami talagang dryer, sun-dry Opo. na pinapaano lang po. Binibilad lang Opo, talaga na. The binibilad. traditional way of doing it Opo. na sanay naman tayong lahat, wala namang Yes. problema doon. Pero, Hindi po siya tumatagal. kasi nga exposed. Opo. So, yun yung mga madaling Oo. nag-molds o yung Nagmo-molds. ganon. Hindi tumatagal Yes po. yung produkto kasi pag nadikitan ng dumi, Ng dumi. doon na nasisira Yes agad. po. Unlike Ano ba, this one na naisip mo na quality. ipack nga siya is i-machine dry, mas tumatagal. Opo. Ayan, dry na Tsaka dry nga. Green na green po siya. And yung kulay, green na green. Kasi yung sun-dried natin, minsan brown na yung Opo. kulay. Although gusto ko yun, masarap siya talaga yung medyo brown na. Pero ito, maganda ang kulay, green na green. Mabango din po siya. Oo, mabango. Na-preserve mo yung scent Yung ng freshness laing. ng laing. And ano tong tawag po dito sa ganitong packaging, yung vacuum pack. Ayan. So since vacuum pack siya, pwede nga namang bitbitin, dalhin sa abroad. Ano ma'am? So, Ilagay lang sa maleta nila, pasalubong, kasya po sa hindi maleta. mangangamoy, hindi magkakalat po. sa ating mga damit, sa mga gamit, kasi sealed and vacuum pack po siya. Ayan, ang galing naman ang idea ni ma'am. So, ayun, from the kamote flour, and then itong laing, and dahil nga sa pandemic na yung mga tao naghanap ng mas healthier alternatives, mas maging healthy sila, kaya ito naisipan ni ma'am. Sino po yung katuwang ninyo sa pag-conceptualize ng business? Bali po, ang family ko po, since na bata pa po kami, talagang nahubog na po kami sa business. Kasi ang mama ko po noon, nagtitinda po sa palengke. Kasama lang. Ayun. Para ako po, na-develop po ako talaga sa pagtitinda. Pagtitinda, na-enjoy Yes mo, po. bata ka pa lang Opo, ma'am. na-enjoy ko na po yun. Pero nangarap po ako na sana, sabi ko, ayaw ko ng ganito. Yung gusto ko naman yung maganda. Magandang Opo, business. kasi noon baga wala pang mga... Si sa mami palengke. nagtitinda na talaga Yes noon ng po, laing sa fresh. palengke. Pero ang tinitinda ng mga mama ko, yung mga fresh vegetable. Fresh vegetables Opo, din. yun pa ang namin. In-upgrade mo. Yes po. Kumbaga, yung mga naka-display na ganyan, sabi, papasosyalin ko ng konti ang presentation. Yes po. Ayun, so ipapack natin, Opo. papagandahin ang presentation ng products. So, yun yung naging pangarap mo nung bata ka pa. Opo. Growing up na nagbibenta nga sa palengke. Ang galing naman ni ma'am. Ayan. So, magkano po yung naging initial capital ninyo nung binuksan niyo yung negosyo, ma'am? Nag-umpisa po ako sa 20,000. Sa 20,000 po. Then, 20,000 na puhunan lang po. Ang puhunan. Ano po yung mga 20,000. nabili nyo initially doon sa 20K po? Sa 20,000 po, doon ko po yung mga gamit, mga gagamitin ko sa pag-process. Mhm. Then, yung mga... Kasama na po doon yung drying machine? Bali si dryer po, inutang ko pa lang. Oo. Sige kasi, po. ano Magkano po usually pag 50,000 po yun. Medyo malaki din. Opo. So, ang puhunan. malaki po yun ng puhunan. 300,000. So, inano ko na po muna sa... Yung 300,000 po yung pinakita lang kanina na Opo. isang ganun lang po. Oo. Kasi pure stainless po siya. I see. Hindi po. Kaya ganyan po ang price niya. Kasi talaga Hanggang pure. isang ganyan, nasa ganyan po 300K. kalaki. Mm. 350,000 po yan. May 350. 11 layers.
Bali, ang naipapasok ko lang po dyan is 8 kilos press. Lalabas po siya ng 1 kilo. 12 hours po yan na dryer. 12 hours bago po Mag-dry talaga. Opo, mag-crispy po siya. Ilang kilos po ulit ang isang ganyan na gagawa? Well, bali po siya is 8 Ipapasok kilos. ng 8 kilos fresh. Paglabas, Paglabas, 1 kilo na lang po. 1 kilo na lang. Ganun po talaga ang And then, kasi ilang parang papel, hours mo parang po? papel lang ba? 12 hours? Yes po. Sinalang ko po ng 8 ng gabi. So, kukunin ko po siya ng 8 ng umaga. Wow! Ganun po. Tapos, 8 kilos saging. kailangan ko pa rin 1 pong kilo. pagtagaan yun kasi pagka hindi mo po siya kinulaan yun, ma'am, para talagang matuyo po siya na lahat. Kailangan pag Para spread out. Iti-check mo. Gagalaw-galawin mo para Yes evenly po. distributed yung Yes po. drying process. Drying Ayan. process. Ang galing. So, grabe no? 10 Lahat kilos, yun. naging 1 kilo na lang. 1 So, how kilo. much po yung itong isang ganito po? 1 kilo po ba itong? Ang bali po, 100 grams lang po ang laman. Grams lang. Okay po. And how much rin po ito binibenta? Binibenta ko po ito ng 150 ang retail price. Pero po yung nagkukuha po sa akin na gustong mag-reseller, binibigay ko po sa kanila ng 130. 130. So, may 130. So, 20 meron 20 pesos para sa meron isang naman. pack. Oo. May Hindi tubo. na sila Hindi na sila gagawa gagawa kahit ng kahit ano. Ikaw na yung Yes gumawa, po. naghintay ng 12 hours, naglagay, nagsalansan, lahat na. So, yung magre-retail, may 20 pesos ng display Per pack. lang ang gagawin Yes na po. ang puhunan ay pagsasalita lang, pag-offer lang ng Tsaka, product ni ma'am. So yun, magtulungan tayong lahat. Tutulungan kayo ni ma'am. Tulungan nyo rin si ma'am na Yes, magbenta. yes. Sa mga gusto mag-resell, mag-display, get in touch po with Ma'am Marisa Azores Agripa. Ayan. So, kung meron lang naman kayo mga space, mga pasalubong centers dyan, o mga lugar na may mga piling ganyan, yung mga usually hinahanapan ng mga pampasalubong, pwede nyo pong idagdag itong produkto ni ma'am. Or, kung masipag ka naman mag-post sa Facebook, Yes. di ba, mag-share ng Post mga na. ano, ang dali lang no, no? Anong tawag sa ganon, Mami Nance? Yung mga click the yellow basket, yung mga ganon ba? Ano yung tawag sa work nila? Parang, nawala sa isip ko. Parang mag-share ka lang ng link, tapos mabibili mo na yung product, meron ka na agad na commission, ano? Commission na po Oo. sila. So, pwede yun yung gawin kay ma'am. 'Di ba? Ngayon, diskarte na lang. Pwede ka na talagang kumita. Ipakita mo lang yung products ni ma'am. Picturean mo ng maganda yung mga affiliate. Yan, tama si Mami Nance. Yung mga affiliate, no ma'am, pwedeng Yes, po. ganon. Tapos, 20 pesos instant. Orderan ka ng 20. Wala lang. Nag-post ka lang. May 200 ka na. Buhay ka na. Yes. Makakakain ka na maghapon. Ang galing naman po. Ayan. So, willing si ma'am na maghanap ng mga partners to help her market her business, and meron din kayong makukuha in return. Ayan. So, ayun lang po ba ma'am ang mga products mo ngayon? Yung brown rice, red rice, kamote flour, Meron din ano po pa ako po, ma'am? ng peanut butter, Mhm. roasted na peanut. Mhm. Yun din po. Chili garlic sauce. Wow, chili garlic. Yan po ang business. Yan ang business ngayon. Yun yung mga Meron po products din, mo. nagagawa din po ako ng salabat, turmeric. Salabat, turmeric. Yes po. Din sa salabat at turmeric, meron po na sweetened and Wow. unsweetened. Mhm. Yung walang sugar kasi yung iba naghahanap po walang sugar, Oo. pure. Magagawa din po ako noon. Ayan. Nag-order po And sila. nauuso talaga ngayon, ma'am, yung mga ganyan, yung mga fruits. Ikaw ba, meron ka na rin ino-offer or soon? Yung mga lemon na ginagamit ng mga Yes. cafes. Actually po. Di ba, yung mga ganon, di ba dinadry nila, ini-slice nila yung lemons, and then, kasi di ba, minsan nabubulok, ang dami-dami ding lemon. Yes Kaya ang po. ganda nitong machine na ginagamit mo, ma'am. Yung lemon na powder. Powdered Pwede lemon. din po. Oh, galing. Powdered din. Pinapowder ni ma'am yung lemon. Sige, ang dami pala pwedeng gawing product dito sa drying machine. Although medyo malaki yung capital din, ang swerte mo may nagpahiram sa'yo. Opo. So from 2018, may nagtiwala, may nagpahiram, fully paid. Ilang months po ba bago mo na fully pay yung machine?
Bale po, hindi pa po ganong fully paid. Kasi po, ang Rolling. nag-rolling ko pa po. So, paunti-unti ko po siyang, paunti-unti ko po na binabayaran na lang po. Ang galing naman nung nagpahiram sa'yo. So, oo nga naman, no? Pwedeng yun as long as may magtitiwala sa'yo, rolling lang. Pero, kumusta naman po ang kitaan sa ganitong business as of the moment? Sa ngayon po, okay naman po ang ng kita. Kasi po, meron na po tumatangkilik nung hindi katulad nung dati na puro pa lang ako introduction, puro pa lang pa pre-taste, paano muna. Then, nung nakita nila yung quality, nagba-back order na po sila sa akin. Yung mga nakakabili po na I see. At meron pala pa-promo si ma'am. Pag bumili kayo ng 10 pack, may libre na kayong isa. Po. So, ang benta ni ma'am ay 120. So, ay 130. May, sa 130, pwede mo ibenta ng 150. So, may 20 pesos, 200 plus. May 1. Ay, kung 10, di ba ma'am? Tama? O, kung 10. 10 plus 1. Tapos, may 200 ka na sa 10. Kasi may 20 ka per pack. Yes po. Plus, another 150. So, magkano? 350 sa 10 packs. Tama po? Ang galing. O, 350. Ala, nako, parang magpo-post ako ng products mo sa Facebook. Thank you po. Diba? And then, didirekta na lang sa inyo. Oh, meron ako. Sabi, ma'am, akin yan. 10 packs. Diba? Pwede naman, ano? So, or yung kung sino yung mga masipag mag-post dyan, instant 350, 10 packs na mabibenta nyo nito. Ang galing po. So, hi Ma'am Glenda. Si Ma'am Glenda Loterina ay isa ding MSME na natulungan natin dito, nanonood siya. Hello, ma'am. Ayan, mag-comment po kayo mga nanonood sa amin para mabati naman namin kayo at makapag-thank you kami sa panonood. Ayan po. So, ano yung mga challenges, ma'am, na na-encounter mo dito sa business mo? Ang mga naging challenges ko, yung mga po na hindi natin inaasahan, like mga yung typhoon. Ayun po na medyo pagka may ganyan, super hindi ka po makakakuha ng mga raw. Yung po, hindi natin mga inaasahan na mga pangyayari. So, kailangan po, lagi ka pong handa. Meron ka po na ibang alternate na pwede mong pa rin mapagkakitaan. Halimbawa, sa ngayon, di ka po makapag ng laing, meron ka pa rin other business na ginagawa. So, para tuloy-tuloy po yung negosyo. Paano po umaandar itong drying machine? LPG po ba ang gamit nito o di kuryente? Di kuryente po siya. Bali, hindi po ako makakapag-dry kapag brown out. Ayun lang din ang challenge kapag nag-brown out. Pero ang kagandahan naman, pagka hindi naman nagba-brown out, kahit gabi, kahit maulan tulugan po, mo lang makakapag-drive po ako. Hindi na po ako bibilad sa labas. Sa labas, tama. Magbibilad ka doon para ilagay mo lang 12 hours evenly, spread out lang yung product. After 12 hours, dry crispy na po siya. Bali po, bago ko po siya kasi crispy pa po siya, ko muna sa konti para hindi po siya mag-crispy, yung crunchy. Kasi pag crunchy po siya na inilagay ko po siya sa vacuum, madudurog po siya. Oo nga naman, nadudurog. So, papahanginan mo na ng konti. Papasingawin ko lang na, kasi mainit baga po yan. So, dapat mag-cool po muna sila. Cool off mo bago ipak. Ayan. So, ang galing naman ni ma'am. Ang galing ng idea mo. Actually, maganda yung ganyan kasi, lalo na ngayon, kailangan natin mag-save ng mga diba? Hindi natin inaasahan itong nangyayari sa world, pero malaking tulong yung mga dried na ganito, mga dried fruits, dried vegetables, para mas humaba yung storage life nila. Ayan, yung shelf life, kumbaga, mas mahaba. So, ang swerte ni ma'am, meron na siyang drying machine. Di ba po? Yung mga fruits, mga apples, mga gulay, pwedeng i-dry, tapos pag linagyan mo ulit ng water, parang fresh na fresh siya, no? Yan, ang galing-galing naman itong business ni ma'am. So, yun ang challenge. Pag may bagyo, walang mapagkukuha na ng tapos, pag brown out. Yun. Hindi ba ako makapag-dry. Tapos yung pwedeng masayang, ma'am, na pagka na po, di ko akalain na magba-brown out. So, nalagay na po siya. Ayun po, minsan pwedeng
pwede ring mabulok. Kaya dapat aware po ako kung magbaburn out nga bukas. So, anuin ko muna yung supplier na wag muna Huwag silang mong mag-depende mag-deliver. sa akin, mag-deliver. I see. Yun po ang ano ko. Ayan, yun. So, yun ang naging challenge ni ma'am at na-resolve na niya agad. So, lagi siyang naka-follow, naka-subscribe sa mga electric cooperative natin or ano dito para updated siya pag may brownout. Ang galing naman. And, so ngayon ma'am, ilan na po ang mga distributors mo ngayon ng products mo? Dumami na po ba sila? Bali ngayon, may ano na po sila, mga 10 na po sila. 10 na regular na na kumukuha ng kumukuha. products. Ayan. So, open si ma'am sa lahat ng gusto ng extra kita. Go ahead and help ma'am share or sell her products po. Yan. Ngayon, online, ang dali nang gumawa ng pera. Kapag lang talaga magsipag ka, ano po. Yes po. And then, yun nga, ang daming, dahil sa internet and ano, ang daming pwedeng pagkakitaan. Magsisipag lang tayong lahat. So, ano pa ba, ma'am? Ilan ang ano mo? Ikaw lang po ba lahat ang gumagawa nito o meron ka rin pong mga taong katulong? Ang katulong ko lang po yung anak ko or minsan yung kapatid ko po. Yung mama ko din po, tumutulong po siya. Kasi, pero pagka maramihan na po, kumukuha na rin po akong kakilala ko na willing po silang magtrabaho at turuan para mapadali ko po yung paggawa ng product. Ayun po ang ano. Ang lahat po ba ng dinadry, standard time yung 12 hours? O depende po sa idadry ninyo na ano, goods? Standard na po yung 12 Ah, lahat? Kasi Kunyari, parang apple control- or ano, puro yan 12 hours? minsan po, nasusobra. Kasi lalo na kung ano po yung Slice. kasi Manipis, di ba ano po makapal. siya watery. Oo. Oo. Ayan po Yun. din ang Depende ano din sa kung ano yung dinadry. And paano mo po ito pinag-aralan, ma'am? Bali po yung ano ko po kasi may brother po ako na Filipino inventor, kaibigan Mar Azores. Siya po yung mga nakaisip din ng ibang ano na para pwede namin ma-preserve. Pakatulong din po kami sa mga farmer. At yun po ang napag-isip na ano namin napagtanto na product. So, bali ang kapatid ko po na Filipino inventor, nakatira po siya sa ano Valenzuela. Filipino inventor. Kaibigan Mar Azores. Ang recognized na rin po siya ng DOST. Ang una niya pong na-invento is yung ano po siya, yung incubator. Yung papisaan ng mga iba't ibang itlog. Yun po ang Yung naiano sa ano, patent. sa Yun balot, po. sa mga ganon, ginagamit doon or Kahit hindi po balot, ang gusto nilang kasi may mga masisilan baga pong mga hinahin na hindi po nila kasi tinutuka nila, kinakain nila sariling itlog. oo So nga. para maano po yun. ay, yung mga matatapang na inahin, na inaaway nila yung baby Opo, eggs nila. di ba, kakainin nila yung Ayun, posibleng doon siya kakainin ginagamit. itlog. Tama. Para maano po yun, nilalagay na lang po sa incubator. Lalo na kung Yun. madamihan na po, ma'am. Madamihang incubator. So, Opo, maraming yung- eggs ang nai-incubate ng Opo. sabay-sabay. Yun ang na-invent ni brother. Saka iba-ibang klase ng itlog. Ay, ang galing hindi lang naman ni po siya sa brother. manok. Ano po yung Sa name niya ibon. ulit? Ang Nung kapatid niyo po? hindi ko malawaan yun. Basta ang ano niya pa, is kaibigan Mar Azores. Pwede po Kaibigan yun Mar opo, Azores. pwede yun sa Facebook page. Yun ang name niya po sa Facebook. Para sa mga Mar- gustong malaman ko ano yung mga inventions ni Sir. Ayan. Mardinho Azores po, Facebook account Mardinho niya. Azores. Ayun, galing-galing naman ang kapatid niyo, ma'am. Nakakatuwa. So, yun. Silang nagbigay sa'yo ng idea na ito na lang ang i-business. Plus, yung pangarap mo nung bata ka pa na i-upgrade ko ang pag-display ng mga products ng nanay ko na nagbibenta sa palengke. Nakakatuwa si mama na. Pangarap ko din po, ma'am, na makapag-export ako sa Yun! ano. Kaya, sa pamamagitan nito, kaya natuwa po ako na in-invite niyo po ako. Kasi parang, sabi ko makakatulong po na paano ko ma-upgrade pa yung mas mapapaganda po yung Yes. ano ko na laing. Ayan. Market po sa Tama. And, meron tayo, ma'am, na group chat.
Dun sa group chat natin, lahat yun mga naging guest na namin dito sa Ledipo Business Hour. So, meron po doon na mga members sa group chat na nag-export na po talaga ng kanilang mga produkto. Hi, Ruyag! Yan, sina ma'am, yung mga president ng OKB, nakasama ko kahapon sa meeting. Sila po nag-export. Nasa exporting na, and they do trade fairs abroad. So, pag naka-join na po kayo doon sa ating group chat, pwede kayo mag-message doon at for sure, mag-respond din sila ma'am. Tutulungan ka o bibigyan ka ng idea kung paano nga ba ang proseso ng pagdala ng mga produkto abroad. Thank you. Ayan. So, Thank you so it's our much. pleasure to help you po. So, yun ma'am. Ayan, mababait yan sila and for sure tutulungan kanila. Yan si Ma'am Erica, kasama ko yan kahapon doon sa meeting. They will assist you po talaga mag-chat ka lang Thank you so sa group much chat po. natin. And yun nga po, gusto ni Ma'am pala i-introduce ang products abroad. Yan. So, who knows? Yan si Ma'am Erica, kagagaling lang yan ng Germany. Oh, Wow. galing din siya Japan. Dinala niya doon yung mga Albay products na ino-offer nila. So, who knows, ma'am, di ba? Pwede ko na bang i-announce na meron gagawin? Oo, pwede naman siguro sa Australia. Wow. Yung next na target natin na magkaroon ng trade fair na dadalhin natin itong mga produkto ng Albay doon. Hopefully, matuloy. Sana matigil na ang war para by August, madala natin ang mga Albay products sa Australia. Ayan. Galing. So, yan mamunos, di ba? Pag ready ka na sa August, no? Makasabay ka na doon. Ayan. So, ngayon ma'am, na may nangyayari ng global crisis, no? Energy global crisis. Ano pong paghahanda ang ginagawa ninyo as a business owner? Unang-una, talagang nag-pray din po ako na sana mawala na po yung ganyang klaseng peaceful na maging Oo nga, lahat tayo yun ang wini-wish Opo. natin, no? para kasi 'di ba lahat nagsisipag nagsisipag mahal na Magmamahal. lahat po talaga magmamahal ang mga presyo or iba-iba yung mga pangunahin nating needs. So, kailangan talaga na mag-isip pa tayo ng iba pang paraan kung paano natin matutulungan ang ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating gobyerno Yes. na makakayanin po natin to. So, naniniwala po naman ako na balang araw na magiging okay din po ang Makakabangon lahat. tayo. Makakabangon po tayo. So, Pray kailangan lang lakas po tayo, lang ng lakas ng loob, loob. tiwala kay Lord. Mhm. Yun lang po talaga ang natin. Hindi niya tayo papabayaan at Yes, matatapos na prayer. ito. Mag-pray tayo natin Opo. sabay-sabay. Please, stop na po yung war na ito. And yan, worst case scenarios po, ma'am, ano po ba yung pinaplano niyo just in case mangyari ngayon? Ayaw natin lahat na mangyari. Meron po ba kayong plan B, plan C? Meron naman po. Ready na po ba tayo? Or ano po ba yung mga, sige, baguhin ko yung tanong. Ano po ba yung, just in case it happens, no? Ano yung, pwede, yung tulong na kailangan ninyo ng mga business owners, just in case mangyari yung kinakatakutan nating lahat. Anong help po ba yung kailangan nila? Kailangan natin yung security, mas secured ang Mhm. ating po. Then, sa mga katulad namin po na nagninegosyo, kailangan din po namin ng additional capital. Additional capital. Then, Ayan. yung utility din, promotion din po ng aming product. Mhm. Yun po ang kailangan po namin para mas lalo pa pong makilala ang aming product. Mhm. Then, kung ano man po yung mga pwede pa namin magawa, hindi lang po dito, yung lalo na kung sa panahon ng crisis, ano ba yung mga posibleng kailangan natin, yun na naman po ang gagawin namin ng mga negosyante. Ayan. Maghahanda tayong Okay, lahat. maghahanda. Magre-ready tayong lahat. And, yun nga, yung mga nagbukas ng mga negosyo ngayon, malaking risk. Yung Yes mag-open ka ng business ngayon, tatagan nyo lang loob nyo, just hang Yes in there. po. And mag-pray tayo na talagang tumigil na ito. So, ikaw ma'am, ano yung mga personal na natutunan mo
dito sa pagiging isang negosyante? Yung parang noon, nung sumasama ka lang sa mama mo sa palengke, nangangarap ka na magkaroon ng ganitong negosyo. Yung mga tipong na-encounter mo nung ikaw na mismo yung nagpapatakbo ng business, pwede palang maging challenge yung ganito. And paano mo naman siya na-overcome? So, bali po, kailangan po dito yung tibay ng loob. Tibay ng loob. Yung handa mong harapin yung lahat ng mga pagsubok. Kasi ang pagninegosyo ay hindi po talaga biro. So, kailangan dito, yung puso mo, yung pagninegosyo, yung talaga ang gusto mo na pagninegosyo. Then, meron ka po na skills. Kasi tayo po, may mga kanya-kanya tayong skill. So, kung gusto natin po na magninegosyo, kailangan po, alamin po natin sa sarili natin kung ano po talaga ang skills na meron ka. Ang skills na gusto natin. Para po, mas madali lang po tayong magnegosyo. Then, pag nagnegosyo na po tayo, kinakailangan po natin na sa DTI, magkuha tayo ng BIR, then yung yung mayor's permit. So, mas maganda po yun para ang natin ay legal. May kumpiyansa. May kumpiyansa po tayo. Kasi doon po, pag naka-register po tayo sa DTI, si DTI naman po, tutulungan po tayo kung paano natin talaga mas mapapalago pa yung negosyo natin at bibigyan po tayo ng mga kaalaman tungkol sa pagninegosyo. So, kailangan natin na aralin po talaga kasi nag-iiba po yung panahon. Hindi katulad nung inaral ko noon kasi ako po ay nag-take po ng business administration, major and entrepreneur. Wow. So, doon po, hindi ko po pag-aanong na... Iba yung sa libro, sa actual. Sa actual. Then, yung doon ko po na natutunan yung mga iba't ibang trainings na binibigay po ni DTI, ni agriculture. So, doon ko na po na pag-unti-untian yung ganito pala ang dapat kong gawin. Ganyan. So, para mas ma-develop ka po yung packaging, yung mga dapat namin gawin. Yun po. Para ma-improve ang products. Ito po na mga ninyo, ma'am, yung mga ginagamit nyo, kamote, brown rice, red rice, inaangkat nyo po o meron kayong farm talaga? Dati po, meron po talaga po ako ng farm. Then, nung pandemic, marami din po na nangyari yung mga namin, yung lola at lolo na nagkasakit, biglaan pong naibenta yung mga farm namin. So di namin. So sa ngayon nung nag-rent po kami ng lupa. Kaya doon po ako din nakapasok sa agriculture kasi kailangan kumuha ka po ng RSBSA kasi meron din po silang mga pa-training saka sila po yung priority na inaano po ng city agriculture. Then pagka yun nga po nag-aano na din po kami na mas lalo pa namin ma-i-improve yung ng product. Ayan, ang galing. So nandun yung puso ni ma'am sa pagiging isang negosyante. Dapat handa ka daw, malakas ang loob, matibay ang loob. And believe ako sa iyo, ma'am. Although may mga pinagdaanan kayong ganito sa family, nawalan kayo. Yung iba, wala nang lupa, wala nang pagtataniman, give up na. Pero kayo po, kailangan mo pa rin, meron pa rin na ano ba yung needs na, ay sa pagninegosyo din po, kailangan alamin din po natin kung ano ang needs ng community. Yun. Yung talagang pinaka number may market 1. Ka ba? Para mayroon kang market. Kasi kung itong gusto kong negosyo, tapos wala naman palang bibili. Kahit maganda po yung negosyo, kung hindi naman needs po talaga, hindi rin. Alamin mo po kung saan mag-survey ka muna. Kung meron bang bibili ng produkto mo, pag in-offer mo yun. Kasi tama, kahit ang ganda-ganda ng business mo, pinaganda mo yan ng wala namang bibili kasi di naman nila kailangan. Sayang. So, maganda itong agri-products enterprises na ginawa nyo po, ma'am. Kasi hindi mawawala ang market dito. Kasi pagkain ito, So, ang galing ni ma'am. And marami nang mas health conscious ngayon. So, for sure, they switch to red rice na and brown rice. Ayan. So, ma'am, tell us about, at ang ganda pa. Sabi ni ma'am, yun, isa-isa yung points na sinabi ni ma'am. Kailangan may puso, kailangan handa, buo ang loob, get help, skills,
dapat may skills ka para dun sa gagawin mong negosyo, hindi yung tsamba-tsamba ka lang dyan. Dapat ibabagay mo yung skills na meron ka. And then get help. Marami naman na mga organizations, mga offices na nagpo-provide ng assistance like DTI. Hello, Sir Noel and Sir Dindo. Si PD Noel, lagi nating nakakatrabaho yan. And si Regional Director Dindo Nabol, nakamiting natin kahapon, di ba po? Ayan, ang babait ng mga yan, ng mga sirs natin yan. And tumutulong talaga sila sa mga micro, small, and medium enterprises. And katuwang natin sila sa paghahanda nga sa nangyayari ngayon. And nag-iisip na po kami ng mga pwedeng tulong na ibibigay sa mga MSMEs. Nag-meeting kami kahapon, meron na kaming 8 na naisip na pwedeng gawing tulong sa inyo. Ayan, so di natin pababayaan ang business sector. Salamat. Ayan po. So ma'am, ganda ng mga shinare ni ma'am, ano? And then, di ba, parang mahirap nga po ngayon mag-open ng business. Ano naman ang advice mo dun sa mga nakapagsimula na pero medyo natatakot nga ngayon sa nangyayari? Ano po ang pwede mong sabihin sa kanila para lang wag sila mag-give up at magpatuloy sila? Kasi like you, may mga na-encounter ka po na mga difficulties, ano? Pero tinuloy-tuloy mo pa rin yung business mo. Ano pong advice ang pwede mong ibigay, ma'am? Bali po sa mga may negosyo na, then medyo natatakot po sila sa mga nangyayari po sa ngayon. So, wag po kayong matakot. Lakasan niyo lang ang inyong loob, then mag-ano po kayo kay Lord, kasi si Lord andyan lagi siya, kahit madapa man tayo, parang i-ano pa rin tayo niya, i-guide pa rin tayo niya, kasi marami pa naman na ibang negosyo na pwedeng i-open. Kung yung negosyo mo ngayon hindi po siya gaanong ano ng market, meron pa naman pong other way na pwede mong ininegosyo na mas kailangan po talaga ng tao, ng ating community. Ayan. Ano po ang ano natin. So yun, sa pagninegosyo, number 1 talaga, dapat need siya ng tao. Need siya ng community. Mag-isip ka ng isang bagay, pwede mong ibenta na magiging need ng tao para sure na sure ang market. 'Di ba? Ang mga magiging clients, buyers, customers mo. Kailangan you have to solve a need in the community. Ayan, Tapos nakakatawa. iwasan po nila yung maglo-loan na Malaki. malaki kaagad, saka wag sila Malaki mag-ano sa kaagad. 5-6. So ano po pala, as a negosyante, iwasan po natin yung mag-ano po ng 5-6. O yung malaki ang Yes interest. po, malaki ang interest kasi diyan ka po talaga hihilain ng ano. Meron naman po tayong mga LGU na willing po na magpahiram sa mga katulad natin na small and medium enterprise. Basta po, siguraduhin po natin na meron po tayong mga legal na documents. Yun nga po yung DTI, yung mayor's permit, meron kang BIR, or meron kayo ng barangay business permit. So yun po talaga ang unang-unang hinahanap nila. Yan. Kasi dapat, bago kanila i-support, kailangan din legal kang nag-run ng iyong business. Ayan. So, ang galing niya, ma'am. Oo nga naman, kasi baka mamaya, lahat ng pagod mo napunta na lang sa interest rates na sinisingil sa'yo nung pinagloanan mo. Although, sa iba, ma'am, nag-work daw yun, ano? Sabi nila, the more na may pressure dahil sa loan, the more na hindi ka titigil at magsusumikap ka talaga kasi may iniisip kang babayaran. Pero sabi ni ma'am sa personal experience, kasi case to, di ba, iba-iba naman po yan, ano, nangyayari sa, o na-experience niyo. So, si ma'am, ang advice naman niya, wag daw mag-loan ng may malalaking interest. Lalong malulugmok po, di ba? So, it's up to you po kung alin din yung mag-work sa inyo. So, ma'am, sige na po. I will allow you time to thank the people po na nakatulong ninyo. Kung meron man kayong gustong i-shout out ng mga taong nandyan lagi para tulungan kayo. And yung mga prices po ng inyong mga products para maging aware po sila at maging ready sila. I'll give you the time po. Sige po, go ahead, ma'am. Ang una-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am, sa bumubuo ng ng negosyong ito, yung sa Lily po. Maraming salamat po dahil isa po ako sa mga in-invite nyo, ma'am, kay Ma'am Nance, then sa lahat po sa inyo, ma'am.
And thank you din po sa gumagabay po sa amin ng mga small and medium enterprise like DTI, sa sa DA, sa Department of Agriculture, then yung sa ng Kadiwa, then sa mga trade fair, yung sa SM po, weekend market, yun po yung mga sa amin. Tapos yung mga nagbigay po sa amin ng guide, yung mga pa-training po sa amin. Maraming salamat po. So, mga friend ko ng mga naka-follow kay ma'am. Thank you po sa inyo. Ayan. And kayo din po ng mga nanonood. Welcome po. Ayan. Sa inyo pong mga nanonood, please show your love and support sa ating mga Albayano business owners by sharing our program po sa inyong mga Facebook pages para po mas marami din ang makaalam at matulungan natin sila sa pag-promote nitong negosyo po nila. Just click the share button and your friends and family can also watch this program. And yun, ma-inform kayo na may ganitong business na nag-i-exist dito sa Albay. Tulungan na po natin sila. Love our own Albayano business owners and support them po 100%. So, ito po mama ipapalabas din not only here sa Albay PIO Net TV. I-share po natin ito sa Ledipo page, sa Magnegosyo page, may YouTube channel din po tayo, and sa ibang mga groups para mas marami po ang makapanood sa atin. Ayan. And like I said po, this program is open to all Albayano business owners. Si ma'am, kapag may mga friends din na business owners, pwede mo pong i-refer sa amin para take advantage po ninyo itong aming programa na libre, dala po sa inyo ng provincial government of Albay through our Governor Noel Irasal, Albay Information Office, katawang natin dito, si Sir Marte and Sir Richard Bobis. And ito ating mga staff sa Ledipo, si Ms. Nan, si Nef, na mga staff na napakasisipag mag-invite ng guest. Pero bukas po ito sa lahat, wala po kaming pinipili. Basta registered business owner kayo, compliant business owner kayo, and you're from Albay, get in touch with us and we will help you for free. Ayan. Syempre, unahin po natin muna yung mga nagsimula ng sariling negosyo dito. Saka na po yung mga franchise na mga businesses. Priority po natin muna yung dito talaga nagbukas ng business sa Albay and sariling negosyo po talaga nila. Ayan. So, ma'am, thank you. Thank you po. It's a pleasure to have you here at our program po. Dito sa programa namin, alam ko very busy ka po, pero pumunta ka po dito to promote your business. Thank you so much. And yan po, isupport natin ang mga local business owners dito sa Albay. And sa inyong lahat po, maraming salamat sa panonood. We will see you again on Monday for another business talk dito sa Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Mag-pray po tayong lahat na matapos na itong kaguluhan para maging back to normal na po tayo. And let's just, pray, keep our faith, and matatapos din ito. So, see you again on Monday for another business talk. Thank you again for watching. God bless you all po. Bye-bye. This is Jamie Florence Estrada Ribaya, your Ledip officer. Bye po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services.
Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.